Good morning, everyone. Palakpakan natin po ang Panginoon. Welcome. Welcome, everyone. Welcome, February. Nakaisang buwan na po tayo. At ngayon, pasok po ang buwan ng pagpapatawad. Buwan ng pag-ibig. So, February, pag-ibig. So, it's a privilege for me to speak again, to introduce to you our new sermon team, the brand new sermon team for this month. Can we read it? Love God and love people. Okay, magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Tayo po'y madalangin. Maraming salamat naman sa umagang ito ng pagsamba. Ang bawat isa, Panginoon, ay nalulugod na kami tumungo sa bahay dalangin at sambahan upang dalhin ang papurit, pagsamba at pasasalamat sa iyong katapatan at kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Dala ang aming handog na bunga na iyong katapatan sa mga tinatangkilik at ang aming mga awit ng mga puso upang purihin ka at sambahin. Ama, salamat sa bawat isang naging mananagumpay na inunang iyong kalooban, ang iyong kaharian, upang kami, O Diyos, ay may dagdag ang mga karunungan, ang tibay ng pananampalataya, bunga ng aming pakikinig. Ama Diyos, sa umaga ito, habang kami nakikinig ng iyong mga salita, itago mo yung abang lingkod sa iyong likuran. Ang O Diyos Jesus ang maitaas ng iyong mga tinig, ang iyong mga labi. Ang mga mensahe, O Diyos, ay mamutawi sa aking mga labi at pumasok sa isip at puso ng aking mga kapatid. Amang Diyos, hayaan mo na ang punla at ng salita ay maghasik sa umagang ito. Magtungo, mahasik sa mga puso na angailangan ng paglalim at paglago. O Diyos, banal na Espiritu, kumilis ka sa aming kalagitnaan. Na sa aming pakikinig, Panginoon, ay kami, O Diyos, ay mapagpala na iyong mga salita. Ito ang sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpan po natin muli ang Panginoon. Praise God. Napakabuti ng Diyos at tayo ay nakaraos ng isang buwan. Praise God. Ang Enero ay nakalipas, February naman. Ngayon natin pong isa-celebrate for this month ang ino-observe ng buong sanglilikha ng buong mundo ay ang buwan ng pag-ibig. Almost all the parts of the earth observe February as a part of observing Love Month. Okay. Sa mga meron pong pag-ibig, congratulations. Sa mga in love pa, praise God. Sa mga mayroong binubuo pang pag-ibig, panalangin po natin yan. At ang Diyos ay pag-ibig. So ang sino man nagmamahal ay, mayroong nagre-reject. Mukhang di yata okay ang yung relationship. Praise God. So ang February po ay punong-puno po ng mga paksa tungkol sa pag-ibig. Pero aking introduce po muna ang ating pong paksa. So, nag-start pa lang, no? So, ang ating pong paksa ay ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa tao at sa kapwa. So, Matthew chapter 22, ang ating pong paksa. Ito po ay tungkol sa The Greatest Commandment. This is the title of our message. Basahin ko muli ayon sa ating pagkakabasa sa kasulatan, Mateo 22:34 hanggang 40. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Sa verse 36, binanggit po dito ang mga Pariseo nagsama-sama. Na kung saan kanila pong nabalitaan na napatahimik daw ni Jesus ang mga Saduceo. Kung babasahin niyo po ang mga naunang bersikulo ng 22, ng kapitulong 22, ay marami pong napatahimik si Jesus sa mga tanong ng mga Saduceo. Mamaya, pag-aralan po natin itong mga Saduceo at Pariseo. Ayan. So, isa sa kanila na dalubha sa sakautusan na nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Sino daw susubukin? Ang Panginoon. Fast forward natin. Pasok tayo sa... Ayan. The greatest commandment. In Matthew chapter 22, verse 35. So, isa daw, one of them, an expert in the law. Gustong subukin ng Panginoon sa magitan ng tanong. Matthew, in prior verses, give us the fascinating scene of the opponents of Jesus working hard to embarrass Him, but they are unsuccessful. Itong verse po natin ngayon, second time na may nagtanong kay Jesus na ang intention ay ipahiya siya o subukin ang kanyang karunungan. So, una-una yung mga Saduceo. One of them is an expert in the law. Isa raw, isang bihasa sa batas. Ano po bang mga taong bihasa sa batas? Mga lawyers. No?
Anong tanong niya? Sabi dito, Matthew chapter 22 verse 36, ang tanong niya, Teacher, which is the greatest commandment in the law? So, Panginoon, Guro, ano ang pinakadakila, pinaka-importante, pinakamalagang kautusan ayon sa batas? In Matthew chapter 22 verse 37, Jesus answered, replied, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. In verse 39, and the second is like it, love your neighbor as yourself. This passage is famously known as the Great Commandment. So Matthew chapter 22 is the Great Commandment. Singular, isa lang siya. All the commandments are summed up into two commandments. So yung passage natin, Great Commandment siya, verse 22, 35. Then all the commandments are summed up in these two commandments. Ilan po ba ang utos ayon sa salita ng Diyos? There are 10 commandments. So from the 10 commandments according to Genesis, which is given by Yahweh to Moses, they are 10. The first part, 1 to 3, are the relationship with God, and the second part is relationship with others. So the 10 commandments, first 3 is about God. Basahin natin, I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. No. Pangalawa, you shall not take the name of the Lord your God in vain, and remember to keep holy the Lord's day. The first 3 commandments, if you will observe, is about God. Number 1 is that no other God. Walang Diyos dapat tayong sinasamba, kundi ang Diyos lang. Pangalawa is that wag na nating gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang purpose, di ba? So kahit po expression niya, don't use the name of God. Di ba? So you can use the name of God to declare His greatness, to testify about His works in your life, but don't use the name of God in vain. Na wala naman saysay, di ba? Di ba nakasay, Diyos ko. Diba? So Christian, be aware of using the name of God because it is one of the 10 commandments in the law. Then number 2, remember to keep the Holy Lord's Day. This Sunday, or other churches are observing their Lord's Day during Saturday. Sunday or during weekend of the day, ito yung ino-observe daw ay pagsamba. So ito ay utos. So what you are doing today, attending churches every Sunday, is you're following the commandment. Amen? So mga kapatid, sumusunod kayo sa kalooban ng Diyos when you go to church. Because it is a 3rd commandment to remember to keep the Holy Lord's Day. To keep holy. Gawin daw siyang banal. No? Ito yung, kumbaga, tayo pala ang maggagawang banal lang sa ating Sunday. It's according to you how to make your Sunday holy. If I go to this Sunday, I will go, magstay ako sa bahay, mag-movie marathon ako. Is that holy? Yes or no? Ito nga week na to, Sabat ako. Sabatya. Is that holy? No, you are the one to make your Sunday holy. And the 3rd commandment said, to remember to keep holy the Lord's Day. Tayo daw pala ang pinapagawa tong banal. So we are making our day, Sunday, holy. So the second part is the commandment 4 to 10 is about others. So, dalawa siyang bahagi. So, honor your father and mother, o mga kids, anak, ito po ay isang bahagi ng utos ng Diyos. Igalang ang ating mga magulang. You shall not kill, huwag kayong papatay. Okay. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's wife, and you shall not covet your neighbor's goods. So, those are the second part of the commandment in regard for the fellow people o yung ating kapwa. So, yung ating pong text, verse 22 of Matthew is the Great Commandment. So, let's talk about the question and answer. Ang tanong at ang sagot. The question, what's the question? Is Matthew chapter 22:36. Balikan natin yung tanong kanina ng dalubhasa sa batas. Teacher, which is the greatest
commandment in the law? Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ang tanong niya. Matthew chapter 22:35. He's one of them, an expert in the law. No, he tested him, Jesus, this question. No, isa sa kanila ay dalubhasa daw sa kautusan. This question came from sino paki-next? Came from the expert of the law. So, a Pharisee was also an expert in the law. So, itong mga taong to, natanasan na bang tanongin ng taong matatalino? Na kapag tayo tinanong ka ng isang abogado, anong sasagot niyo? Di ba? Medyo nakaka-intimidate pag nagtanong ang marurunong. Amen? So, dito, an expert of the law, a Pharisee, encountered Jesus and he asked something. Is a Pharisee, sino ba mga Pariseo? Pharisees were a Jewish sekta ng mga Hudyo, and considered the most expert and accurate expositors of Jewish law. No, dalubhasa sa mga kautusan ng lumang tipan, ng mga books of the Moses and books of the law, yung mga ceremonials. Expert sila and accurate expositor, ang galing nilang magpaliwanag ng kautusan according sa batas ng mga Hudyo. Yan ang Pharisees. So during that time, they are the lawyers. Sila po ay mga abogado ng panahon yan. So kapag sinabi mga expert of the law, alam na alam nila yung mga ceremonials, ano yung dapat, ano hindi. No? Ganon kagagaling niya. Para mga abogado sila. They interpret the law and they, kapag nagkaroon ng hearing, kanya-kanyang depensa, gumagamit ng batas, di ba? Nakakataka din, ano? Dalawa nagwalaban sa hukuman para ang ginagamit ay batas. Batas sa batas kung sino mas magaling magpaliwanag. Di ba? So, para makita natin na mas makakakuha ka ng magaling na abogado, mas maipapanalo ka niya. Di ba? So, kasi expert eh. So, this person who asked Jesus is a lawyer who is an expert in a Jewish law. So, we read that this man respectfully addressed Jesus as a teacher. Kahit siya expert of the law, may tinapos, PhD, panay hangin ng dating, o siya ay master degree, divinity, mga antaas sa kanya. Pero, he addressed Jesus, guro, teacher. And asking the question, teacher, which command in the law is the greatest? Ano po ba ang higit, pinakadakila, pinaka-importanting utos? Kasi sa dami nga naman ng utos. Okay, most likely, ano ba ang kanilang, most likely, this expert in the law would debate each other also to which of the Old Testament law were most important. So, dahil nga sila expert of the law, sila mismo nagtatalo-talo ano yung magandang pagkaka-interpret o pinaka-importanting batas na kanilang pinag-aaralan. So, nagkakadeba-debate. Alam niyo po ba, na karaniwan, mga matatalino, sila nagde-debate. No? Kasi alam niyo ba, kaming matatalino, Jesus name, joke lang. Ano ba yung mga matatalino? Mga ayaw magpatalo. Di ba? At alam niyo ba, ang matatalino ayaw magpaturo. Tama? Bakit po? Ay, meron depende sa tao kung siya'y napakatalino. Yung tayong hindi na siya open for, they are not teachable enough. They're not teachable anymore because of so many wisdom in their mind. Sabi nga, kaya nga sa Bible school, like kung binibili sa mga estudyante ko, na laging magpakababa. No? Knowledge pops up and love should build up. Yung karunungan, nagpapalaki na ulo yan. Alam mo ba, may mga Kristiyano, mayroong hydrocephalitus Christianus. Ano yung hydrocephalitus Christianus? Mga Kristiyano, lalaki na ulo, yayabang kung mga holier than holy, kung ang gagaling mag-preach, di ba? So, nung panahon ng Jesus, ang mga Sadducee at Pariseo, mga ano yan, they're so proud of themselves that they know the law. Diba? So, minsan nga, nakakaano din, no? Kapag marami ka alam, minsan kapag umupo ka na at meron tumayo, minsan it prompts us to judge the person. Example po, sa homiletics, sa pag-aaral ng paano mag-preach. Noong ako yung nagtuturo niyan, medyo inalaya ko sarili ko eh. Kasi pag ako yung nakaupo na at may nag-preach, sinuhusgahan ko na siya. Kasi alam ko na ang tamang pag-preach. So, para bang ang karunungan, sobrang nagpapayabang at nagpapahangin. So, lagi natin tandaan, habang dumadami ang karunungan natin, lalo tayo magpakababa.
These teachers of the law who asked Jesus are so proud of themselves that they know everything about the law. Sila mismo, nagtatalo-talo sa tamang pagkaka-interpret o tamang pagkakapaliwanag ng mga batas. Perhaps, they thought Jesus might bring clarity, or perhaps they wanted to test Him. Tinanong si Jesus ng taong ito para mabigyan ng kalinawan. Sino kaya ang tama sa kanilang mga diskusyon? Or to test Jesus Christ. Number one is to clarify and to test Jesus. No, pwedeng sila hindi magkasundo sa tamang sagot. Pero tingnan nga natin yung sinasabing Messiah na ito. Ano kaya talaga magiging sagot niya? O let's test Him. Let's clarify our question. So they asked Him a question to test Him. This question was also planned to trap Jesus. Ang tanong na ito ay tinanong dahil meron silang planong itrap. Masukol si Jesus sa kanyang mga sagot para makasuhan siya. Okay. Do you know what's the case, ano po ang kaso ni Jesus? Ba't siya ipinako sa krus? Di ba ang crucifixion is a death penalty? Did Jesus kill someone? No. Why he was crucified on the cross? Ano ang kanyang kaso? Claiming Jesus Messiah. Sedition. Ano ba yung sedition? Paglaban sa gobyerno. So Jesus Christ was a political prisoner. Politically judged siya. So siya ay nakasuhan sa politika na kadalas niya sa amin siya ang Messiah, siya ang hari, inaagaw niya ang pagiging hari ni Haring Herodes nung panahon yun. Diba? Sa panahon natin ngayon, kapag lumaban kayo kay BBM, gumawa kayo ng mga aklas-aklas, pwede kayong makasuhan ng sedisyong lumalaban sa gobyerno. Alam niyo, gano'n naging kaso ng Panginoon. Diba? Imagine, yun lang, tapos naging death penalty. Okay. So, dito, ito yung isang part na kung saan hinuhuli nila si Jesus para makasuhan siya. Let's proceed. This question is pertinent for the church today. So, yung tanong na to ay very useful today. So, the question is, ano ang pinakamalagang utos? No matter why the man asks the question, we can benefit from the answer. Ano man ang intensyon ng Pariseyong ito sa pagtatanong kay Jesus, either to clarify or to trap or to test Jesus, we can benefit from their answer. Tama? Di ba, minsan pag merong isang diskusyon, karamihan sa atin natatakot magtanong, di ba? Alam nyo, kapag kayo may tanong, no, huwag kayong mahihiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong, may right mate ba nito? So, kasi karamihan sa mga nagtatawag, siya rin matatapang. Pero, we have so many questions in our mind, just want to ask, pero minsan may fear. May takot, may hiya tayong magtanong, di po ba? Ngayon, may somebody stand up to ask a question, and that same question is your question, ano maramdaman mo? Hoy, ito yung sasagot sa mga tanong ko na hindi ko maitanong-tanong. Tama? Sometimes, people ask and we benefited from the answer. May mga tao nagtatanong, pero yung tanong nila, tayo ang makikinabang. Today, the question of the Pharisee, Christian churches today will benefit from the answer of Jesus Christ. From the question, what is the greatest commandment? So no matter why the man asked the question, we can benefit from the answer. So Jesus didn't seem to mind this question. So hindi niya, si Jesus, di ba ang Panginoon, nababasa niya ang puso ng tao. No? Hindi nababasa niya ang isip ng tao. Pero hindi niya, inignore niya yung intensyon ng Pariseo. No? Jesus didn't seem to mind this question, no matter the intention of the man asking the question. In fact, we'll see in just a moment that Jesus answered the question straightforwardly. So agad sinagot ng tanong, ng Diyos, ng Panginoon, ang tanong ng Pariseo. So hindi niya kine-question yung intention. So how asking question help us to gain new knowledge? Gaano ba kahalaga ang magtanong? Di ba? Alam niyo, maraming tao naliligaw kasi hindi marunong magtanong. Sino po naligaw na dito? Okay. Sino dito ligawin? Kahit saan magpunta, naliligaw. Naliligaw. So kasi, yun ang bilis natin matatanda. Magtanong. Saan ang direksyon? Magtanong. Ano ang dahilan? Ba't di tayo nagtatanong? Nahihiya.
No, may mukha ka naman, kumpleto na may tsura mo. No? So, gaano kahalaga ang pagtatanong sa natin upang magbigay sa atin ng karunungan? Let's answer this. Asking the right question is the first step towards finding better answer. So, ang pagtatanong ay unang paraan na makakuha ng sagot. No, you cannot find an answer if you not ask question, mga kapatid. Hindi pwede yung makikiramdam ka na lang. Ang dami mong tanong sa isip mo, ikaw mismo sumasagot, kaya ikaw nababalo ka na. So if you want to confirm something, if you want to clarify something, ask question. Magtanong. So, minsan kasi, kapag di tayo nagtatanong, ang daming naglalaro sa utak natin, anong nangyari? Yung ating mga assumption, mga haka-haka, mga gawa at guni-guni natin, nabubuo na siya. Hanggang sa yun pala, hindi pala yun ang totoo. Kasi hindi ka nagtanong. So, when you assume you already have the answer, you may miss out an alternative perspective, innovative ideas, and deeper insight. Yung kasi sinasabi ko, may mga taong ayaw magpaturo at akala nila, alam na nila ang lahat. No? There are those people, di ba? Para bang ayaw makinig, gusto sila yung nagsasalita, gusto sila yung nag-share. They don't want to be hindi sila teachable. So kapag gano'n, nalilimit ang karunungan. So habang tayo ako solicit answers from the young people. Kasi kung nagka-edad ako, hindi ko naman lahat alam yon. So we can benefit from everybody's answer. When we ask question, we can benefited from the answer. So kailangan nating magtatanong kung tayo mayroong mga pagdududa. So let's proceed. So questions keep the mind open. Yung tanong daw, nagbubukas sa ating isipan. And curious, fostering an environment where learning and growth can flourish. So, ibig sabihin, nakapagpapalago, nakapagpapabuti, nakapagpatalino, well-informed ng isang taong pala tanong. Because of the questions, we learn something. So, what are some life questions? Yung mga tanong, what is the meaning of life? Ano bang kahulugan ng buhay? What is the secret of success? Ano ba ang sikreto? Ba't yumaman siya? Ba't gano'n? We ask question. How can I find true happiness? Paano ba makikita ang tunay na kaligayahan? Sa mga tanong na naghahanap ng pag-ibig, how can I find a true love? Paano ba makita ng totoong pag-ibig? May totoo ba? Di ba? May tapat bang pag-ibig? Dalawa na lang ang tapat ngayon. No? Ang Diyos na tapat, ang tanghaling tapat. Pero those questions are usual question that people ask. Diba? What's the meaning of life? The secret, diba? So kayo pa, natanong niyo na ba yan sa sarili niyo? O meron kayo sariling tanong na gusto niyong masagot ngayon? So those questions are some of the life questions that can help us. Example, if you ask, what's the meaning of life? Bible can answer your question about what's the meaning of life. What's the secret of success? Kung ikaw ay desiring to be a successful someday, desiring to reach someday, so ask the Bible, what's the tip, what's the secret of success? And how can you find true happiness and how can you find true love? So the question of Matthew, chapter 22, verse 36, natin po yan, which is the greatest commandment in the law. Balikan natin yung question. Wala siya. Sige na, pakiproceed. Okay, teacher, which is the greatest commandment in the law? Next. What's the answer of the Lord? Let's proceed to the answer of Jesus Christ. Chapter 22, verse 37-39. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Let's process the message. Mahalin daw natin ang Diyos ng buong puso. Nasaan ang puso niyo, mga kapatid? Ng buong kaluluwa. May kaluluwa ba kayo? Ng inyong buong isip, ng inyong mind. So ito po ang first and the greatest commandment of God is to love the Lord our God. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Hindi lang yung kapitbahay nyo, as the Bible said. Sa Tagalog, mahalin nyo ang inyong kapwa tulad ng pagmamahal nyo sa inyong mga sarili. So this answer is answering the question, what's the greatest commandment? Okay, next na. Elder, pakipalitan nga batin.
So, the answer, which is the greatest commandment in the law? So, ang naging sagot is, love God. Okay. Mahalin ng Diyos. Matthew chapter 22:37 ulit. Love the Lord your God with all your heart, with your soul, and with all your strength. This is what the Jews called the Shema. Sige po, next slide na. So, next slide yan. Okay. Yung verse na to is from in Matthew 22 is what we call in the Bible, in the Jewish culture, Shema. That every faithful Jewish person would know Shema. No, Shema is a Hebrew word here, narinig. The Jewish confession of faith made up of 3 scriptural texts. Deuteronomy, Numbers, so which together appropriately prayers, forms of integral part of the evening and morning services. So, love the Lord your God. Kanina po, balikan natin sa next slide, yung kanina, yung, yan, Deuteronomy. Sa Old Testament pa lang, nabagit na po yung greatest commandment. So, greatest commandment was mentioned in the Old Testament. So, yung, the Jewish people, from the time of the Old Testament to the New Testament during Jesus' time, are following the Shema. Okay, the Shema. Next na. Okay, this is the template of the Shema. Nandyan yun po yung prayer na yan. Do you know sa ating prayer room? Next slide po. Bumili po ako niyan. Makikita niyo po sa gitna ng altar yung plate na yan. Hindi lang po basta yan design. If you will, you can visit the prayer room kung talagang gusto nyong umiyak sa Panginoon, you can cry at. Bukas po yan this Sunday. So, ito po yung nasa gitna yung Shema. You will feel that the presence of God through the text is that God is a Lord your God, to be loved, no, by wholeheartedly, by our soul, and by our mind. So, yan po yung ating sa Shema. Yan po yung Shema template na nasa prayer room. Okay, basically, God is saying, love your God with everything in you. So, yung greatest commandment, ang sabi ng Diyos dito, mahalin mo ang Diyos ng lahat ng nasa iyo. If you love your God with your heart, with your soul, with your mind, it's everything. God is asking us to love Him everything. Sabi, this is the first commandment. Ito ang pinakamahalagang utos, mahalin ng Diyos na higit sa lahat. So, what God wants you to do is that love God with everything. Next slide na. Love God with everything. Mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Mahalin ng Diyos na higit sa lahat. In 2 John chapter 1, verse 6, and this is the love, that we walk in obedience to His command. As you have heard from the beginnings, His command is that you walk in love. Sabi sa Tagalog, at ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Itong utos na binibigay ko sa inyo nung una pa, mamuhay kayo ng may pag-ibig. So kapag daw tayo nabubuhay ng may pag-ibig, tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. So if we love, we are obeying God's command. If we love, we are obeying God's greatest command. Kasi hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo kung hindi mo kayang mahalin ng Diyos na hindi mo nakikita. Sabi nga sa Biblia, paano kung mamahalin yung kapwa mo na nakikita mo, yung Diyos kang hindi mo nakikita, hindi mo kayang mahalin. So we should love the Lord, our God. And to love God is to enjoy God's sustained favor. Para mahalin ng Diyos ay para maging masaya sa favor, sa biyaya ng Diyos na Kanyang ipinagkakaloob. Sino po rito ang masaya sa bigay ng Diyos sa Kanya? Are you enjoying God's favor in your life? Or are you still searching for another favor that gave you more prospered life, di ba? Pero, kung bagay yung makontento at masaya kung anong bigay ng Diyos. Now, to love God is to enjoy God's sustained favor. Number 2 is to love people. So answer number 1, love God. Answer number 2 is to love people. Let's proceed with this. Matthew chapter 22, verse 13. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Ibigin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung ayaw mo nagtatampo ka, huwag kang mantampo ng kapwa. No, kung ayaw mo pinagdadamutan ka, huwag kang magdamot. Kung gusto mo yung inaaliw ka, gusto mo yung bine-baby ka, ma'am baby ka. Parang ganun ang sinasabi niyan eh. No? No? This is not a type of love that we have to learn to understand. No? But it is a type of love that we have to learn to demonstrate. So ang pag-ibig daw sa kapwa ay hindi lang para intindihin siya, ano ba ito, ano ba ito? Para malaman mo kung paano magmahal ng kapwa ay gawin mo ito. To demonstrate it to people, how to love. We know what it means to love in this degree.
We know what it means to love in this degree because we love ourselves. No? Kapag alam mong paano mo mahalin ang sarili mo, alam mo din kung paano magmahal ng kapwa. Yun ang tawag na empathy. No? Yung bang, dapat, kapag nagsalita ka, na alam mo makakasakit, alam mo dapat na masasaktan yung kapwa. Ay, sabi ko, hindi ko na sasabihin. Kasi yung salita, sasabihin ko, makakasakit. Because you know in yourself that what you will be saying will offend the people. So, wag mo na sabihin. So, bago mo gawin ang isang bagay, isipin mo muna, pag ginawa sa'yo, okay lang ba? Nakuha niyo po. Empathy. Kapag ginawa ko, ay wag. Kung lalagay ko sarili ko sa sitwasyon niya, baka mahirap yun, di ba? So, yun ang pinakamahalaga. That we should know how to love somebody if you know how to love yourself. So, Jesus says that to love our neighbor as we love ourselves. Okay? To love, na mahalin daw natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating masarili. Pero alam niyo po ba? We always like before we love. We always like first before we love. Ano ibig sabihin dyan? Hindi pwedeng, oy, mahal kita. Hindi. No, halimbawa, ay, ang bait ng taong to, gusto ko siya. Anong gusto? Gusto ko siya maging kaibigan. Gusto ko siya maging kapatiran. So, we wish, karaniwan, gusto muna natin bago tayo magmahal. Hindi naman automatic, mahal mo kaagad. Di ba? I like you as a friend. I like you as a suitor. I like you as a best friend. So, we start at liking first before we love. Tama. So, dito nagmahal ka agad. No? Example, kumuha ko ng aso. I like this dog. Nakakatuwa, ang cute. So, hindi ko kagad siya mamahalin kasi like ko lang siya. So, during the bonding, naging mahal, I love my dog. Di ba? Mayroong transition, na mayroong development. The same way, na hindi tayo kagad nagmamahal ng kapwa. Pero, what's the commandment of the Lord? To love your neighbor. Mahalin kagad? Di ba pwede, Lord, na gusto ko lang muna? Di ba? So, grabe ang commandment is to love kagad. No, let's succeed with this. How can you love someone if you don't like the person? Paano ko siya mamahalin? Ayaw ko nga sa kanya. Di ba, di ba? Nagsisimula tayong magmahal ng tao kapag gusto natin siya. Ano ang mga dahilan? Ba't gusto natin ng tao? Mabait, mapagbigay, galante, guwapo, maganda. Na kapag kasama ko, gumagwapo. Kapag kasama ko, gumaganda. Kapag kasama ko, lagi akong busog. I like him. I like her. Di ba? The starting to like a person because of the positive attitudes and character of the person. Di ba? So, we like somebody because of a certain good condition. Tama po. Kasi maganda eh. Mabait. No? I like him. I like her. So, we started. Pero how can you love someone if you don't like the person? Paano ko siya mamahalin kung di ko siya gusto? Next. Baliktarin natin. Di ba? How can someone love you if they don't like you? Di ba? Kala nyo, kayo lang, ha? Kala nyo, kayo lang hindi kayang gumusto? Mga tao din ayaw sa'yo. And how these people can love you if they don't like you? The question, ask yourself, bakit ayaw niya sa akin? So, there are certain conditions when we love somebody. First, like muna siya. Ilalike muna natin siya, di ba? Kahit parang sa Facebook, parang sa social media lang yan eh. Ang bilis mag-like. No? Kapag nag-love ka, may struggle eh, kasi pipindutin mo na matagal. Tama. Di ba? Kapag kayo nagpo-post, anong gusto niyong reaction? Like o love? Love, di ba? Ako, may sabihan pala, 72 hearts. Ay, 93 likes. Itong 92 mga tama to, isang ganun lang kasi yan like. Tama. Kasi pag nag-love ka, at saka ang tawag doon? Care, di ba? Press, ang tagal. Busy ako. Ganun, like lang, di ba? Sometimes I appreciate those people who react with the heart kasi it takes time for them to press. Tama? O, huwag niyo sa baka tadtarin niyo ako ng heart react. The one I meant to say, kahit sa Facebook, kahit sa social media, nakita niyo yung kaibahan ng like and heart. Na it takes time for you to press the heart to react. Not like the like. Oh, I like. Boy, I love this. Di ba? The heart and the care react. The same way with us. Madali tayong gumusto, pero mahirap tayong magmahal. Tama? We like people, pero kapag tayo na turn off na, ay, hindi ko na siya like, hindi ko na siya gusto. Tama? That's like loving people, you love people despite na,
Ang lakas pala maghilik nito. No? Hindi pwede hindi mo na siya gusto. Ipinakasalan mo na yan. So, something like that. Na ang pag-ibig, malalim siya kaysa gumugusto. Ang nagmamahal ay malalim kaysa taong gumugusto. Kasi mababaw ang pagkagusto. Next. But God loved us even we are unlikable. Alam niyo ba, minahal kayo ng Diyos kahit di kayo kaibig-ibig. Minahal, hindi lang ginusto. You are unlikable. Di ba? Basically, John 3:16 said, "For God so loved the world." Love. The verse used the word love, not like. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Hindi lang tayo ginusto, kundi minahal ng Diyos. That whoever believes in me shall not perish, but have eternal life. Mga kapatid, ginusto tayo, minahal tayo ng Diyos. We are in the state of unlikable. Nagmahal siya ng mga taong makasalanan, mga taong malapastangan, mga taong may kasalanang minana kay Eva at kay Adan, mga taong sumuway. Minahal tayo ng Diyos sa magitan ng pagkapadala ng kanyang bugtong na anak. So, loving is differ and greater than liking. Di ba? So, can you love the unlovable? Sige, pakислide. Okay, yan. Next slide, siguro. Yan, okay. Kaya bang mahalin ang hindi kaibig-ibig? Kasi, iwanan natin yung liking. Let's talk about the greatest commandment about loving people. Loving God and loving people. So, can you love those people who are unlovable? I give you people na pwedeng ayaw nyo, pero dapat silang mahalin. Number one. People who hurt you, mga taong nanakit sa inyo, do you love them? Can you love them despite of hurting you? People who cheated you, can you love them despite these people cheated you? People who betrayed you, mga taong iniwang ka, na panahon ko sagana ka, nandiyan sila, ngayon naghihirap ka na, wala na sila. Those people who does not like you, ayaw sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Di ba ganun tayo? But those people just like you, kaya ako minsan naging challenge sa akin, mga taong ayaw sa akin, I prayed and win for them. Win ko. Minsan sabi ko, Lord, ano ba itong man-pleasing ba ginagawa ko? But the more na ang tao ayaw sa akin, I prayed, Lord, sana ma-reach out ko siya. So many times I've tested that the Lord gave me the victory to win over those people who do not like me. Kaya kailangan lang ang great testimony of life, paano nila makilala ang Panginoon sa buhay natin. So, those people that not like us, we can love them. People who commit sin and judge. Hindi man sila nagkasala siya, pero mga taong nagkasala, alam natin na nagkasala sila. Are you the one? Can you love those people who are being judged because of their sins? People who have infirmities and flaws. Mga taong may kapintasan, may kakulangan, may disability, di ba? Can you love those people? Di ba? Minsan, likas sa atin pag may nakitang kapintasan, ay, ganun siya, ay, ganun siya. Ang tanong ko, gusto mong partner ba yun? Ay, yoko. Diba? So, can you love those people who have the infirmities and flaws? And people who are less fortunate and poor, dumating discrimination. Ay, mahirap yan. Huwag nating barkadahin yan. Walang pang-share yan. People who are less fortunate, dahil mahirap sila, inaayawan sila. Can you love those people who are in need? Then those people who are irate and provoking. Yung mga tao, nakakainis. Konting salita lang, nakakayamot. Irate and provoking, konting salita lang, nakaka-challenge. Di ba? Lalo sa mga customer service, di mga taong, mga customer, ako minsan talaga na, yung dugo ko umakat dito. Kung sa Lord, Jesus name, di ba? Minsan, paano ko alam pa naman, pastor ako doon, baka maging impastor ako doon. So, kailangan kong paglabanan ang galit at mahalin ko yung taong tong irate, nakakainis o provoking. Have you encountered those people in your lives? Have you asked yourself, can I love these people? Mamahalin ko ba yung mga taong ito? Madaling magmahal ng kagusto-gusto, madaling magmahal ng kamag-anak, kasi blood natin yan. Kahit anong mangyari, away sa lupa, away sa mana, pero at the end of the day, magkakamag-anak, nagmamahalan, nagkakaisa. Madaling magmahal ng kaibigan, ng kapatiran, because of the good relationship we had. Madaling magmahal ng mga positive things we gain from people. Pero how if these people encountered in your nakilala mo sila? Hindi, ito ang utos.
Love people. And the Bible said, love your enemies. And these people are your enemies. Di ba? So, there's a challenge in the great commandments of loving God, then loving people. For us to love people who are unlikable. To love people who are unlovable. Mga taong hindi ka ibig-ibig, pero dapat silang mahalin. Sabi sa Lucas 6:32-36, hayaan nyo pakinggan nyo na lang po ang Biblia. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ng inyong pautangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabubuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Ano ba itong verse na to? Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taas ng Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad yung amang nasa langit na mahabagin. Ano po yan sa Luke 6:32-36? Sa mga mahilig magpautang, huwag niyong basahin yan, baka masaktan kayo. Nung binabasa ko, nakatawa ko kay Lord, papatawa, ba't ako magpapautang kung alam ko naman hindi ako babayaran? Pero sabi dito, verse 35, magpahiram kayo na hindi umasa ng anumang kabayaran. Sino mga kapatid gustong gawing life verse to? Utangan ka namin. Pero di ba, yung konteksto ng Biblia, ang purpose, the Bible verse mentioned about pagpapautang, meaning, yung heart mong gustong makatulong. No? Minsan meron akong concept na tinuturo sa, napakit kaya speaker class. Halimbawa, pag merong nangungutang, ibigay mo yung lesser na hindi ka masak. Halimbawa, pwedeng pautang na 1,000. As far as you know, hindi ka na mababayaran, pahiram mo ng 500. Kasi 500 kapag di ka binayaran, okay lang. Kasi alam mong donasyon. Bigay ko na yun. Pero yung 1,000, i-release mo yan, sama na loob mo. Diba? Kasi may mga tao naman kapag di mo pinahiram ng sapat na, kapag binigay mo yung kalahati, okay na sa kanila yon, diba? At least di mo siya bayaran, wala nang tampuhan. Wala, nakuha niyo yung ano ko. Pero kung gusto niyo kunin ang prinsipyo ng bersikulong ito, proceed, i-post mo, pakilala ka sa akin. Diba? Grabe, kahit ang pagpapautang, minention paano magmahal. Diba? Bakit may mga tao umutang? Because they are in need, diba? Hindi papasok ang tao sa pangungutang dahil kung meron silang kukunan. The question is, gaano kahalaga ang kanilang pangangailangan? Ba't sila mangungutang? No? Bilang matalinong kaibigan, kamag-anak na nagpapautang, to be a responsible creditor, you must know the reason why they're asking for a loan. Hindi masamang magpautang at magpatubo ng konti lang kasi negosyo. Pero yung sobra, against the Bible yon. I'm just talking about when we give credits, it is helping people. Yung mga tao pa nga nagpapautang, walang tubo, mas tulong talaga yon, di ba? So, kahit sa pagpapautang, pinapakita paano ka magmahal ng kapwa. Di ba? So, di ba, may parang bahagi sa Bible na yung mga tao hindi nakabayad ng utang. Di ba? Pinahuli niya, pinabawi, di ba? Wala palang, ayaw ng Biblia ng gano'n, di ba? So, kahit sa pagmamahal, kapag tayo nagmahal, don't expect na, uy, mahal na mahal kita, dapat mahal na mahal mo din ako. Di ba? Di ba yung mga ganong couple, sino mas mahal mo sa kanya? Mas mahal ko siya, siya mahal ko lang. No? Hindi pwedeng, para bang hindi pwedeng, kung itong binigay ko, dapat tapatan mo. Di ba? Kasi ang nagmamahal, hindi nagkikwenta. One who love is not counting. Hindi ka oy, ikaw, nakakailang date na tayo, ako lagi nagbabayad. Di ba? Yung babae pa nagbabayad. Okay, so, pag nagmamahal, hindi tayo nagbibilang. Kasi we are doing this dahil mahal natin sila. Sa mga eksena, sa mga senaryong mahal natin yung mga taong pinaglilingkuran. Paano nga kung babalik tayo sa mga taong hindi ka mahal-mahal? Can you give help to the people who cannot pay you? Yung mga taong hindi ka kayang bayaran? Kailangan nila. Yung sabing, tulungan na lang kita kaysa pautangin kita. Kasi kailangan nila. Yung mga ganun ba? So,
kailangan natin ang magmahal. Meron pala ako ditong kabarkada na hiningan kong magbasa ng verse. Sige. Paki-play nga. Ano ko to eh? Tropa ko to eh. Pinoproklama ko ang 1, 13, 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Praise the Lord, palakpakan natin pa. Hindi kami nagkakalayo ng height, no? Praise God. This was happened this week, no? Nagkaroon sila ng Bible, kasi Bible month tayo ngayon, no? Hindi lang tayo nakaka-join. So, this Bible month, the Pasig government, LGU, nagkaroon sila ng program. So, Mayor Bigo, read the scriptures. The scripture from John chapter 13, verse 34-35, a new command I give to you, love one another as I love you. Sige na, yan. So, you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Kapag tayo nagmamahal, ay malalaman na tayo ay disipulo ng Diyos kapag tayo nagmamahal. Ayan po yung kanyang scripture reading. Praise God. So natin mga kapatid ang kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So have you experienced being hated or you hate? Yung nagalit kayo o may nagalit sa inyo, di ba? Kapag kasi tayo nagkaroon ng pagkasuklam, napapalitan ng galit, puot, tampo, hinampo, inis, yamot ang ating pag-ibig. No, huwag natin pong pagyamanin yung mga inis at tampo. Lagi na isipin, kahit ganito to, mahal ko to. Maganda pa yung ganun salita. Ito, kahit ang tigas ng ulo ng anak ko to, mahal na mahal ko to. Because that love, no, is greater than the offenses. Na minsan, dapat ang pag-ibig natin ay higit sa mga opensa. Higit sa pagkakasala. Okay. The beautiful thing is, God has not left us to do by His own, by our own power. So, we can love. We cannot do it alone, but God gave us the Holy Spirit. By the work of Jesus Christ, God rescues us from the curse of sin and give us new life, a new affection through the power of His Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang magtuturo, ang mag-guide sa atin, ang tutulong sa atin na magmahal. So kung hindi natin kaya mahalin yung mga taong yun na binanggit ko, pwede tayong humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Lord, tulungan mo ako magpatawad. Panginoon, tulungan mo tanggapin ko na siya. Tulungan mo ako na, di ba, kalimutan ko ng lahat. So, we cannot do that. You cannot do that alone. You can do that through the power of the Holy Spirit, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Matthew chapter 22, verse 40, aking closing verse, all the law and the prophets hang on these two commandments. So lahat daw ng 2 utos, lahat daw ng 10 utos ay nagkakaisa sa 2 utos ito. Nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta sa 2 utos nito. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. In conclusion, the entire law of God can be summed up in one word, love. Let the word of God change you. If you're a follower of Jesus Christ, strive to love God and love others. 1 John chapter 4, verse 7-8. Dear friends, let us love one another because love is from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God because God is love. Sabi sa Tagalog, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Palakpakan po natin ang Panginoon. For the faith group questions and reflection question, for the faith group, number 1, reflection question, what do you think the reason why God summarized the 10 Commandments into 2? Ano sa palagay niyo, bakit ginawang 2 lang ng Diyos ang kautusan mula sa 10? Application question, how can you love God with everything that you have? And also, love your neighbors as yourself. Paano po mamahalin ng Diyos sa lahat ng meron ka? At paano mamahalin ng iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili? Tayo po lahat ito mayo, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito ng pagsamba. Sa mga salita mong aming narinig, nawa o Diyos, matuto kaming magmahal. Hindi lang po nga Lord gumusto, kundi magmahal kami ng aming kapwa.
Hindi rin po sa mga kapwa namin kagusto-gusto, kundi sa kapwa hindi kagusto-gusto. Those people who are unlovable and unlikable, Lord, teach us, Holy Spirit, to love these people, to forgive people, to accept them for what they are, Lord God. Lord, salamat Panginoon dahil binigay mo kami ng kaligtasang magpapabigay sa amin ng kaisipang sino kami para magkait ng pag-ibig at sa aming kapwa, Panginoon. Lord, as we obey the commands, the greatest commandment you gave it to us, that we should love you with all our heart, with all our soul, with all our mind, Panginoon. Lord, we ask for your Holy Spirit to enlighten us, to empower us, to obey your command, to love you and to love people, Panginoon.